Mahigit 35 billion pesos. Yan ang halaga na binanggit ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na isiningit at pinagkakitaan umano ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa national budget mula 2022 hanggang 2025. Pinabulaanan ni Ko ang budget insertions. Kung i-convert sa aktwal na proyekto at programa, gaano nga ba kalaki ang mahigit 35 billion pesos? Batay sa pag-aaral ng Development Organization ng Ibon Foundation noong 2023, ang dapat na food poverty threshold o ang kinakailangang pera ng kada tao sa kada araw para sa pagkain ay hindi dapat bababa sa 90 pesos. Sa halagang 35 billion pesos, halos 400 milyong Pilipino ang pwedeng mapakain sa isang araw. Sa edukasyon naman, ang Commission on Higher Education may merit scholarship program na sumasagot ng 80,000 pesos na bayarin ng isang estudyante kada taon sa mga state at local universities and colleges. Sa 35 billion pesos, pwedeng makapagpag-graduate ng halos 110,000 estudyante sa ilalim ng scholarship program na ito, kung ang kurso nila ay 4 na taon. Ilapit naman natin sa usaping baha. Maraming nagkakaroon ng leptospirosis taon-taon dahil sa baha na tinitiis natin dahil sa mga palpak na flood control project. Kaya kailangan ng supply ng gamot na doxycycline. Ayon sa Department of Health, halos 3 pesos ang median price ng 100 milligrams na capsule nito sa mga government hospital. Ibig sabihin, kayang makabili ng mahigit 12.152 billion na capsule ng doxycycline sa halagang 35 billion pesos. Mga kapuso, kapag nagagamit ng tama ang kaba ng bayan, mararamdaman ito sa mga proyekto at serbisyo ng gobyerno. Diretso po dapat ito sa mga Pilipino at hindi sa mga kurakot. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.